Pasok na tayo sa chapter 3 ng Revelation. I hope malinaw na sa atin yung book of Revelation, hindi naisulat natin. But it is a memo to the church para pangaralan ng church sa mga kanilang magiging challenges. So, importante na maintindihan natin, again, when we say revelation is attaining truth. Nasabi nito nakita yun ng Panginoong Jesucristo, kay John, na ito yung mga katotohanan na kakaroon ng bilang church. This was actually the warning to them. So, I hope lumabas na tayo dun sa popular culture na tinatawag natin ang ating sarili. Kung ano yung mga sa ilalim, siksik, sa mga ganyan. Yun ang pag-isa. Napag-usapan nga namin mag-asawa na yung generasyon ngayon, marami silang pinakaharap na challenges. Yung mga lumating generasyon ngayon. For example, kung ikaw ang Gen X, nandun ka sa turn of the century, diba? Naabutan mo yung panahon na walang internet. Pag-isa nagkaroon ng internet, cable TV, information. Tayo, bago pa dumating ang internet, na-train na yung isip natin na basa, sulat, sila, lahat ng bagay ibigay na sa kanila, lahat ng so, yung mga bagay na gano'n, yung mga changes na tinunan, hindi na itago. Kung ano yung changes na pinapaharap natin ngayon in the church, sa society natin, pagbabago ng society, ito ay meron din ganong katapat na changes ng panahon na the early church in Asia Minor. So you have to understand that they were under the Roman Empire, papalit-palit ng mga hari, papalit-palit ng leaders. Not new. So, konting magbabalik-aral, so ang tipo natin ngayon is Jesus our life, Jesus bilang ating buhay. Na yung last week, pinag-usapan natin yung Church of Thyatira. So, yung Church of Thyatira, sabi ko para inspect kami ng church. Diba? Na, kasi karamihan ng mga members nila doon, involved sa mga trade union, sa mga vendors association, diba parang gano'n. So, sabihin na natin, yung karamihan ng mga members ng churches na professionals or negotiators. So, publishing, energy, mataas yung energy ng church, sila yung generous. They battle with false teachings as well. Ginamit yung si Jezebel as an illustration, pagtuturo, kasi si Jezebel sa Old Testament, siya yung nag-i-influensya sa hari, di ba? Gawin mo ito, gawin yan, or yan. So, it might have been used dun sa concern regarding sa role ng kababaihan dun sa loob ng church. Now, yung role ng kababaihan sa loob ng church, yung struggle ng mga kababaihan sa loob ng church, hindi naman bago din, di ba? Even until now, for example, until now, ang Southern Baptist, merong position na ang church pastor, ang office ng pastor belongs to men. Pero hindi niya pinipigilan ng mga church na magtalaga ng mga pastors, women pastors. And it's a source of conflict. Actually, sa US, meron ng sikipa na church dahil sa issue ng women pastors. There will be a conflict that will arise sooner or later. Pero you have to understand na hindi restricted ang Bible sa role ng women. You have to understand na sa simula pa, even the Old Testament, ang laki ng role ng mga kababaihan pagdating sa pananampalataya. Even to the point na, di ba, sinabi ko nga sa inyo, yung si Jesus Christ din everything, isa sa nagbigay ng exhortation ng babae, si
Hannah the prophetess. So the fact na mayroong babae ito sa dedication ni Jesus Christ along ng temple, hindi sabihin, hindi kilala ito. We might be able to say na nung panahon ng early church, ng Church of Thyatira, siguro merong extreme. Siguro inadapt nila yung feminism, di ba? Katulad na yung pagawa ng this time, pinag-uusapan natin doon sa office yung tungkol sa wedding sa marriage. Kasi may mga young community yun na ayaw ng mag-asawa or takot sila mag-asawa. Gusto na lang nila maging single forever kasi nga dahil nga sa yung nangyayari sa lipunan natin ngayon, yung mataas na separation rate sa Amerika, mataas na divorce rate, mataas na fatherlessness, lalo na sa Black community, di ba? So, may mga babae na ayaw na mag-asawa, may mga lalaki na rin ayaw mag-asawa. Sabi nga, this is the distortion na ginagawa sa atin na kaaway at the same time na ituturo sa atin yung bagay na we should not desire for these things anymore. Pero, sa simula pa ng creation, man desires to be married, to be with somebody. Yung desire ng babae at lalaki is to be with somebody, not singleness. Kasi hindi naman sinabi sa Bible na to desire single. Yes, there are people who are going to be single forever. Meron yung mga tinawag sa pagkakataon na kailangan single kasi meron pa yung gagawin ng family. Pero hindi yun ang exemption, hindi yun ang restriction. So, possibly na Church of Thyatira may ganun struggle. And a struggle also in their association. Ibig sabihin na pakikipag-fellowship nila sa mga tao sa church nila. Kasi nga, di ba, mayaman yung church nila. Meron sila mga business association, may mga trade unions. Dumadating sa mga punto na nagkakaroon sila ng mga gathering. That might be a little compromising. The church was urged to remain strong in teaching the truth about Christ. Now, we're talking about the Church of Sardis. Now, so chapter 3, yung Church of Sardis, hindi ko na na-exama nito. Pero ano yung background ng church? Yung background ng Church of Sardis, para sila port city, parang military city. Isipin natin ang katulad halimbawa ng Clark or Scooby, na meron ganong klase. Kasi kung ang Church of Thyatira ay center of faith, kasi entry point siya sa ibang cities, sa ibang cities. Si Church of Sardis naman ay port city, or probably a military city. Now, the church is also very active. Katulad ng Church of Thyatira, sila ay mataas ang energy. Pero, very active sila sa ministry, pero anong sabi sa kanila? Sabi nila, I know your works. You have the reputation of being alive, but you are dead. So, nung really, pinag-contemplate ko itong verse na to, doon ko na-realize na ang church pala, posibleng active sa maraming gawain, pero hindi na nakahulog ang buhay. Baka naman dumating sa pagkakataon, hindi sila tayo sa ginagawa natin. Yung buhay natin, umiikot lang doon sa paggawa sa church kasi it makes us comfortable. Or probably it makes us there's something that we can do. But it makes us sometimes it makes us important. Sabi ko sa inyo na, there are times na mahirap iwanan yung pagpapastor. Kasi yung pagpapastor makes you feel important. Di ba yung lalapitan, di ba? Yung lalapitan ka ng tao, hindi na na-advise sa'yo. Di ba? It makes you feel important. Na meron akong silbi. So, yung ganong mga idea, hindi pa na bago. And even the Church of Sardis, struggle with that kind of issue na nakakasipag nila sa gawain, pero patay ang kanilang church. Diba? So, posible pala yun. So, kaya ito, ibinigay ito
ng Panginoong Jesucristo kay John para maisulat, para maging warning sa church. Now, ang theme natin ngayon, or title natin ngayon, si Jesus ang buhay. Jesus is life, si Jesus ang ating buhay. Now, we will be, last week, ang pinag-usapan natin, lakas at kalakasan. Yan naman, buhay at buhay. Okay, so, parang nakalagay, parang sa salitang Bisaya, yung word na peace, diba, kapayapaan, diba, tahimikan, pero pareho yung salita sa isla. So, peace. Diba? So, kailangan mo ng patigyan, kailangan mo rin ng peace. Diba? So, kailangan mo ng tricycle sa mga itang anong peace 1 or peace 2. Okay? Well, those are the complexity ng conflicts, di ba? So, kaya ang importante, kapag nag-aaral tayo ng salita, ginagabayan din natin yung sarili natin ng context. We have to get into the context of Church of Sardis. Now, we will be using the word buhay and buhay interchangeably. Kasi kailangan natin malaman kung ano yung buhay, life, at saka yung buhay, alive. So, ang issue kasi ng Church of Sardis, o ang issue ng Church of Thyatira, na posting into feminism siguro, or whatever struggle nila sa mga kababaihan, ang Church of Sardis naman, ang kanilang challenge, ay yung pagiging busy nila sa ministry. Diba? Yung pagiging busy nila sa gawain. Now, what we have to understand is, yung unang katotohanan na mga tunay na naligtas kay Jesus ay magpapakita ng buhay na buhay or full of life. Diba? Sinasabi na dito, you are dito sa Church of Sardis, you have the expectation of being alive, but you are dead. Pero yung tunay na buhay kay Kristo, tunay na buhay, ay buhay sa kanyang salita. Sinasabi natin dito sa John 10:10, same person who wrote. Sabi dito, the thief comes to only to steal, kill, and destroy. Sabi ni Jesus Christ, I came that they may have life and have it abundantly. Life to the fullest. So mga kapatid, yung mga bagay nito, ang buhay kay Jesus ay pinagbubulan ng layunin. Purpose, di ba? At pinupuloy niya tayo ng kanyang spirito, ng kanyang Holy Spirit, para patunay na lahat ng ginagawa natin, para gabayan tayo na yung mga bagay na ginagawa natin ay para sa kanya. Sabi nga, the most tragic thing that can happen to your life is not dying, but it is dying without purpose. And sa buhay natin, dahil nilikha tayo according to His image, there is something in us, merong nakawire ang brain natin, nakawire ang buhay natin, nahanapin natin, ano ba yung silbi natin sa buhay? Kaya nga, bawat isa sa atin, di ba? We feel good kung tayo ay importante. We feel good kung meron tayong silbi. We feel good kung tayo ay nire-recognize sa mga bagay na ginagawa natin. Diba? Pero, ang sinasabi rin ng Biblia, na yung tunay na buhay kay Kristo ay buhay sa kanyang salita, buhay sa kanyang layunin. Kaya, di ba sinasabi ko sa inyo, isa sa mga best-selling libro sa buong mundo ay yung Purpose-Driven Life. Bakit? Dahil innate sa tao na hanapin niya yung kanyang layunin sa buhay. Diba? Bakit ba sikat yung mga Greek philosophers, sila Plato, sila Socrates, sila, diba? Bakit sila sikat? Kasi kilala sila na nagbibigay ng mga katuruan kung paano ba dapat ang buhay yung isang tao. It might be something from the world, but it gives us an idea. So yung buhay natin, napatayahan mula sa isang puno na nakatayin sa gilid na yung sabi sa Psalms, planted at the side, beside the river. So ano ibig sabihin nun? Kung bakit hindi ka nakatayin sa ilog,
Di ba? Bakit hindi sa iyo nakatanim? Diba? May posibleng ito yung klase ng puno na kung pinanit ka doon sa iyo, mayroon ka. Makatanim ka sa gilid so that you will be nourished by the soil, but at the same time, you will be watered by the river. So mapapansin natin, kung ang buhay natin si Kristo, malinaw din na yung buhay natin dapat nagpapakita ng pagbabago. Dapat nakikita ng improvement. Diba? Ang equivalent yan sa mundo is the better you. Diba? Pero sa mga Kristiyano, sa atin, the forgiven you. Diba? Kasi hindi ang achievement natin ay hindi yung baguhin yung sarili natin para maging mabuti tayo sa harap ng ibang tao. Pero baguhin natin yung sarili natin dahil kinikilala natin yung kapatawaran ito. Makikilala natin kung yung buhay mo nasa Diyos, alam mo yung priorities ko rin sa buhay. Diba? Alam mo yung priority mo na bilang pagiging ama, bilang pagiging ina, bilang pagiging anak, kapatid. So, naiintindihan mo na yung priority mo na sa buhay. Alala mo natin, nung, di ba sabi ko sa inyo, sa yearbook ko, ang pangarap ko nakalagay ko doon, the famous journal. Yun yung nakalagay sa akin, the famous journalist. Gusto mo yung katulad ni Michael Rites, kilala sa di ba? Gusto ko maging bago pa naging Vice President si Noli Di Castro, pangarap ko naman yung journalist para maging politiko. Ganun yung pangarap ko sa buhay. Pero na-realize na nagsubok akong journalist, pumasok ako sa school to be trained like that. Pero nasa ako ngayon, nasa pagtutulog ko. Kasi naiintindihan mo yung priority mo sa buhay. Naiintindihan mo na hindi pa yung pagsikat, yun yung magiging buhay ko. Yung pagiging kilala, yun ang pagiging buhay ko. But don't get me wrong. Sometimes, in my sinful nature, I use this as my little TV. Diba? Pinapanood niyo ako. Diba? Nag-react kayo doon sa sinasabi ko. Diba? Kaya yung parang audience, and I have to always watch myself. Na hindi lang lahat ng sasabihin ko, copy lang sa inyo, kasi masaya kayo doon sa sinasabi ko. Pero dapat sasabihin ko din sa inyo kung ano yung totoo, at madalas masakit. So maraming pagkakataon na hirap. Diba? Kasi kung alam natin ang priority, katulad natin bilang mga ginawag ng nagkaya ng salita ng Diyos, ang priority natin hindi maging sikat sa ang priority natin maging tapat sa inyo dahil tapat kami sa salita. Ayaw mo magkakaroon ninyo sa amin dahil yun ang totoo. Pero yun ang dapat sinasabi namin sa inyo. Pero the same spirit in you is the same spirit in us. So, meron kaming sasabihin mali, taliwa sa salita ng Diyos, you have all the right and obligation bilang buhay kay Kristo na sabihin din sa amin. Because just like the church of Sardis, they struggle with sin. Diba? Lahat ng mga churches na ito, they struggle with certain sin. Diba? They struggle with wealth. Ito naman, they struggle with what? Business. With ministry. Diba? So, kung halimbawa, I totally understand na yung isa sa mga kaibigan namin, si Pastor Jan, sabi niya, so bago kayo mag-ministry, matutunan na kayo magpugas ng bigat sa bahay. Sa mga kakatipon namin, sinasabi niya, you spend too much time singing, declaring the goodness, the glory of the Lord to other people. Pero kayo naman, hindi naman maayos yung testimony ninyo sa loob ng bahay. Ang buhay ng Kristo, ano rin yung priority ninyo? Diba? Pero sinasabi dito, yung buhay ni Jesus, yung buhay, the life in Christ, alam mo yung priority. Sa mga kapatid, yung priorities na yan, encompasses everything. Ibig sabihin,
Sinasabog niya lahat ng pagkatao natin. To the point ng mga bagay na iniisip natin, sinasabi natin, pinapaka natin, sinasabog lahat ng mga pagkumanan na dapat ang buhay natin, ang priority natin. Kaya yung priority natin dito sa harap ng church. And there would be time that I would call myself off guard. And siguro dahil it goes both extreme. Parang gusto kong lumaki yung church na kaya paminsan-minsan. Gusto kong lumaki tayo. Kasi to the point that it will make me more important. Pero dumarating din sa punto na ayoko tayong lumaki. Kasi kailangan kilala mo kayong lahat. And that's not good on both sides, di ba? Yes, mahirap pumatag ng balanse. Pero isa lang ang balanse na dapat natin gawin. Yung buhay natin, yung focus ng buhay natin, si Kristo lang. Wala iba. And that's our main priority. Kung yun ang priority ng buhay natin, alam natin kung ano rin yung mga importante na kalakit ng pananampalataya. Importante na magandang tayo ng testimony. And that's the reason why kahit nga di ba yung mga nagsiserve sa church, di ba? The pastor, the husband of one wife, ibig sabihin, loyalty and faithfulness, manage his household well. Di ba? So, ibig sabihin nun, hindi naman sinasabing perfect yung family ninyo, pero maayos ang inyong pamilya. Hindi sinasabing perfect, pero pinipilit ninyo. Kaya mga kapatid, it is very important na alam natin yung priority, yung focus na natin yun. Kasi possible na buhay lang tayo, pero patay rin naman tayo sa katotohanan. Diba? So, pangalawang katotohanan, buhay na buhay, realize kay Jesus. Ay nagpapakita na tayo ay mula sa tunay na kondisyon ng ating sarili. Every day, siguro nabanggit ko na ito maraming beses, walang ibang mahalaga sa buhay natin, kundi makilala kung ano ang kondisyon natin bago tayo niligtas ng Diyos at sa panahon na tayo ay niligtas ng Diyos at sa hinaharap na katotohanan. Ano ba yun? What is one truth that encompasses all of these things? Lahat tayo ay makasalanan. The only difference of people outside in the church is they remain to recognize yung kasalanan nila ay hindi kasalanan. Narito tayo ngayon sa church because we all have chosen to recognize na tayo lahat ay makasalanan sa harap. Diba? So, ang buhay na buhay, the one that is truly alive, hindi ka pwede mabuhay bilang isang Kristiyano. Kung hindi mo kinikilala na ikaw ay patay dahil sa iyong kasalanan. Kaya sabi nito, wake up and strengthen what remains and is about to die. Naiisip nyo, bakit ba tayo pinapanatiling buhay ni Kristo hanggang ngayon? Diba? I will always remember yung testimony ni Ojero in San Senior Baptista. Sa haba ng panahon na siya inakulong, sa dami ng krimen na ginawa niya, sa dami ng taong napatay niya, bakit siya pinanatiling buhay? You know what? Alam niyo po ba yung life expectancy sa loob ng ilang buwan? If you are given life sentence, 25 years of sentence, there is only 40% na makalaya ka ng buhay. Yun yung katotohanan. And why did God get him alive all throughout? Diba? So, remember then what you have received and heard. Get it and repent. Well, you are only truly alive if you keep the things that was given to you by God and you repent. If you will not wait up, I will come like a thief, you will know that 1 hour I will come. Ibig sabihin dito, there is judgment coming. Lahat ng ating ginawa, tayo man ay mananampalataya o hindi,
tayo man ay sumuko sa kanya, tayo man ay kumikilala sa kanyang kasalanan. Ang kanyang requirement is to keep what He has given and we continue to repent. Kung hindi, darating siya, same judgment to be given. So kaya mga kapatid, sino man ang buhay kay Jesus ay gagamitin. Kung ikaw ay buhay kay Jesus, you know that you have faith in Christ. Gagamitin mo anumang lakas na ikaw ka para manatiling buhay ang relasyon mo sa Kanya. Gagawa ka ng paraan. Magdadasal ka, magbabasa ka ng Bible, pupunta ka sa church, hindi mag-fellowship ka, gagawa ka ng paraan para panatilihin buhay ang relasyon mo sa Panginoon Jesus. So, sabi nga, ang isip na pagkabalataya ay hindi may makikita ang obligasyon ng anumang gawain para sa Diyos. And it might be the problem of certain. Busy sila sa ministry. Pero nakikita nila, ginagawa nila yun kasi obligasyon nila. Kasi sila yung importante. Kailangan kong gawin. I know na lot of Christians na and then I have nothing against what they do. Busy sila sa dami ng kanilang ginagawa para sa church. Pero I would think, do they do that out of obligation? Do they do that because they feel important? Or do they do that because out of the love of the Lord? Kasi minsan napapasinit ako eh. Minsan hindi ako nakakasabay dun sa energy na meron yung mga kaibigan ko dito sa ministry nila. Hindi ko makasabay yung energy nila na pagkatapos ng mahabang oras sa trabaho, sa ministry, meron pa silang oras na lumabas. Ako, ang gagawin ko, uuwi na lang ako, matutulog. Ganun na ang gusto kong gawin. Di ba? So yung paglilingkod sa Diyos, tulad ng paghinga, sa oras na huminto ka, mamamatay ka. Mamamatay pa rin ang palataya. So, importante yung fellowship, importante yung Sunday school natin, importante yung pag-reach out natin. Kasi, yun yung paraan natin ng pag-hinga. To keep us alive. Pero hindi ito dapat obligasyon. Isipin niyo na lang ang obligasyon ng pag-hinga at hindi siya natural sa atin. Isipin niyo na lang. Di ba? So, kung obligasyon ng paghinga, sa oras na mapagod ka, ang gagawin mo, ihinto ka. Buti na lang, natural ang paghinga sa atin. Di ba? Parang yung pating, yung shark. Alam niyo para sa oras na huminto sila lumangoy, di ba? Mamamatay sila. Kasi that's the way that they keep themselves alive. Alive to flush their gills with water para makakuha sila ng oxygen. Pero hindi mga tuna ka, kaya yung mga magbibilis na mga they tell to do that kasi yung paraan nila. Now, mga kapatid, hindi ko sinasabi hindi importante yung ginagawa natin sa church. I am deeply humbled of what we have reached because may mga tao busy sa gawain ng Diyos. May mga tao na narinig ng salita ng Diyos. May mga tao na narinig sa church natin ngayon because we have chosen to be busy working for the Lord. Pero huwag natin isipin na obligasyon natin. Isipin natin na ito yung paraan natin ng keep ourselves alive. Okay? So mga kapatid, yung buhay natin ni Kristo, dahil siya yung buhay natin, importante na gawin natin siya natural sa atin. Gawin natin siya natural. Kasi kung gagawin natin siya obligasyon, sa oras na mapagod tayo, iiwanan natin yung pananampalataya. Diba? Kaya nga, again, matatag natin pinatayo ang sinasabing perseverance of the saint. Ang pananampalataya, ang tunay na pananampalataya, magpapatuloy. Hanggang sa kanyang huling. So, ikatlong katotohanan na ang patotoo ng kanyang pangako ay buhay na buhay sa aking kabanalan o pagtatagumpay sa atin. Every time that we are challenged by sin, that we can overcome it because we understand na tayo ay walang kakayahan na labanan ng kasalanan.
Wala tayong kakayahan na patawarin ang ating mga sarili sa kasalanan dahil si Kristo lang ang gano'n. Every time that we do that, every time that we die to our sin, every time that we say na, Lord, I'm sorry, every time we say na, sabihin mo sa tao na nagkamali ka, sabihin mo sa harap ng maraming nanlakan, ikaw ay makasalanan. Diba? Ito ay pagtatagumpay na. Doon na nagpapakita na buhay ng buhay ang ating pananampalataya. Natutuwa ako sa mga teachers na nag-teach sa na pinapanood ko yung isang teacher na sina-challenge siya. Kayo mga Christians, hipokrit kayo. Diba? Parang sabi niya, paano kami nagiging? Kasi sinasabi niyo ito, ginagawa niyo ito. Diba? Pero, tinanong siya, ikaw ba, naniniwala ka sa sarili mo na wala akong kasalanan, sabi ng teacher, yun nga muna ako sinasabi, sabi niya, tuwing nagsasalita ako tungkol sa kapatawaran ng Diyos, una kong sinasabi, sa lahat ng nakakarinig, na ako ay makasalanan din na dapat ako mapunta sa inyo. Kasi kung doon pa lang, you will deny that you are not a sinner. Hindi na nagkakaroon yung patotoo ng kanyang pangako. Ano ba ang patotoo ng pangako ni Kristo? Yung holiness natin na hindi sinasabi, hindi tayo magkakamali. Pero yung pursuit natin na magpatuloy sa kanyang kabanalan. Sabi dito, the one who will conquer will be clothed with us with white garments. Ano simple ng white garment? Unity. Diba? Yung bagay na puti, wala kang makikita anumang blemish kahit anumang doon. And I will never blot his name out of the book of life. So, ibig sabihin, sino yung matatag? Sino yung magpapatuloy hanggang sa huli? Hindi matatanggalan yung pangalan. Pero hindi sinasabi, nandun yung pangalan mo pero tatanggalin. Okay? The moment that it's already there, it's already there. It is what we call that, para siyang tawag doon sa literary word na para siyang figure of speech. Figure of speech. Kasi sinasabi ro na iniisip mo bago mo dahil mabuti ka ng tao pupunta ka sa langit. Diba? Hindi ka, pero sa katotohanan mapupunta ka sa impyerno. Okay? Now, you have to understand that the figure of speech here, sinasabi na yung mga magpapatuloy, hindi forever na nandun yung pangalan mo. Diba? Sa mga tunay na mananampalataya, forever na nandun yung pangalan mo. Yun yung sinasabi dito. Okay? So, hindi na, nagkamali ka. Yun yung naughty list. Hindi siya naughty list, ha? God can keep a scorecard. Diba? Good, bad, maybe good. Hindi ka lang Panginoon sa Kristo. Dalawa lang ang listahan ng Panginoon. Iisa lang ang listahan ng langit. Yung mga pinatawad at humingi ng tawad. At iisa lang ang listahan ng mga impyerno. Yung itinanggi ang pangalan ni Jesus. Okay? So we have to understand that. Sabi nga dito, 1 John 5:4, for everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. The world, our faith. Kaya mga kapatid, laging may invitation si Jesus Christ. Kinakayayahan niya tayo lalo na maging buhay na buhay. Talagang buhay. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa ating pananampalataya at paglatag sa kanyang kapatawaran. Mga kapatid, the invitation is always there. Kakamali tayo, matutungkal tayo, may masasabi tayo, hindi maganda sa ibang tao. But the always the invitation is that in our heart, we know that we are sinners and we will always try to go back. Diba? Yun yung perseverance. Kaya sinasabi ng warning ng Revelation sa Church of Sardis, baka nakakaalala nyo, dahil sa sipag ninyo sa ministry, maayos ang buhay. That's as the summary as it can get.
Akala niyo masipag kayo sa gawain, pero matayin talaga kayo. Why? Because they see what everything. Posibleng, hindi na sila nagtitiwala sa pananampalataya. Diba? I was, lagi ko magbukas bibig yung ilang beses ako pinahiya ng Panginoon. Ay, mas pinatunayan niya ng makapangyarihan siya. Sa mga panahon na nagpupunta ako sa kanya, sa aking pananampalataya, pinatunayan ng Panginoon Yesus Cristo na sabi ko sa iyo, iba ito gagawin mo. Pagtigas ako. Diba? Sinabi ko lang sa iyo sumunod. Kaya I always go back. Nung tinawag kami sa China para mag-missionary mag-asawa, we know that it will not be easy. Pero sabi ng mag-asawa, our commitment when it comes to obedience to the Lord, comfort is not action. Hindi yung naging mawaan namin ito yung dahilan kung bakit kami kailangan ito. Ito ay gagawin namin dahil tinawag kami ng Diyos. Gagawin mo to. Tinawag ako ng Diyos. Tatay pa rin ako. Tinawag niya ako ng missionary. Pero tatay pa rin ako. So hindi natatapos yung responsibilidad ko ng tatay. So protect and control ng family. Pero kailangan ko pa rin sumunod sa kanyang katotohanan. Magtiwala sa ating pananampalataya. Diba? Kaya mga kapatid, gawa natin yung katiyakan ng pag-asa kay Kristo dahil nararamdaman natin na ano man ang magiging problema natin sa buhay, alam natin sa kapatid. Ano man ang karapin natin sa buhay, alam natin sa kapatid. Diba? Kaya kapatid, sinasabi ko sa inyo, walang masalain na nothing against the world. And if well will help us point us towards God and so kasi yun ang magpapakita na hindi sa makapangyarihan sa lahat. Na kahit sa mga ganitong bagay, kaya niyang maging, mapagbiyaya. Kaya niyang bigay ng biyaya. But you have to understand na hindi lang yung kasikatan, hindi lang yung pagiging importante sa ibang tao, hindi lang yung pagyaman, hindi lang yung magkakaroon ng fulfillment. But it is the idea na alam mo, nakakamdaman mo sa sarili mo na sapat na si Jesus sa lahat ng bagay. Diba? Kay Kristo, hindi lang tayo nabubuhay. Tumatakbo rin tayo. Tumatakbo tayo paglaban kasi alam natin na hindi madali ang buhay, mga kapatid. Hindi naman pinangako ng Panginoon sa Kristo na magiging madali ang buhay. Mayaman ka man, naghirap ka man, patalino ka man, hindi, nakapag-aral man, hindi. Lalaban ang tayo para namin lang sa namin. Diba? So mga kapatid, sa summary, pag sinabi natin full of life, buong aking na buhay. Diba? Ibig sabihin, pinipilit natin mapagtagumpayan ang kasalanan. Matagumpay tayo. Hindi out of wealth, hindi out of knowledge, hindi out of importance. Matagumpay tayo dahil mapagtagumpayan natin ang kasalanan. Araw-araw sa sarili natin, inaamin natin ang kasalanan. We are truly alive, buhay na buhay, okay? Totoong buhay, mula na sa katotohanan. Diba? Kaya, pag-usapan nga namin, I feel sad na yung mga kaibigan kong mga atake sa Jesus. Alam, I admire them for their knowledge. I admire them for their writings. I admire them for their stand in the faith. Pero nakakita ko ng isang post na naganda sila ng visa para sa gender justice and equality. Para i-accommodate ang pride at saka ang LGBTQ. Medyo nakamot ako doon. Sabi ko, sa Amerika na pwede na mag-umpisa ang lalaki. Pwede na mag-straight ang lalaki. Sabi ko, ayoko sanang dumating tayo sa punto na maninipa tayo sa ganun kasi naman. Pero, kung ikaw ay truly alive, o yung buhay, pagbuhay, mula ka sa katotohanan, hindi ka tatanggap ng kahit ano sa sasabihin mo.
Hindi mo susundin kung ano yung nasa puso mo. Alam mo na kung ano nasa puso mo kasalanan. Puno ng kasalanan. But we have to remember, buhay na buhay. Humihinga, lumalaban tayo. Dahil nasa atin yung banal na Espiritu. Lalaban tayo kasi alam natin na sa bandang muli, ito yung kalokohan na ito. Ang mga kapatid, let me leave you with this verse. Isang patunay ng si Jesus sa buhay natin, the fruit of the Spirit. Love, joy, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. All of these things, walang pumipigil sa atin na gawin ang bagay. Dahil ito ang katotohanan ng buhay